Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tama ba yung bati ko? Maligayang Pasko ng pagkabuhay. At ito po ang pinakambonggang selebrasyon natin sabagat sa araw na ito, nagtagumpay na ang Panginoon sa kasalanan at sa kamatayan at meron tayong panibagong buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Happy Easter to all of you. Mga kapatid, meron po tayong dahilan ng pagdiriwang. At ang bawat pagdiriwang po ay masasabi nating isang biyaya ng Diyos. Kaya, celebrate tayo ng birthday, hindi lilipas ang isang araw, o kaating kaarawan na hindi tayo nagpapapansit man lamang, o spaghetti, o kaya man lamang ay masayaran ng kaunting pang-anti-COVID na alcohol. Kung hindi family rubbing alcohol, ay di lambanog. Pero, masasabi nating tayo po ay nagdiriwang. Kasama ng mga graduation, binibigyan natin ng pansin ang pagdiriwang nito. Lalo tigit yung anak mo ay nasabitan. Nasabitan ng unang karangalang banggit. Yung iba naman hindi nabanggit. At yung iba naman nagpabanggit. At yung iba ay walang karapatang banggit-banggitin at nagpabanggit na nga na lamang. Pero magkagayon pa man, kung yung ating mga anak ay tumanggap ng summa cum laude, yung iba naman summa cum cumopia, summa cum comodico. Pero tayo po'y nagdiriwang ng ating pong mga iba't ibang kadahilanan. But today is different. Because one of the greatest peace in the Catholic Church ay ito pong muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya kahapon po, the mother of all vigils, walang iba kundi ang bihilya ng muling pagkabuhay. Nagsimula ng madilim at pagkatapos dahan-dahang lumiwanag, sabagat yun ay isang uri ng pagtawid mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. And we are celebrating our triumph over sin, over death, over all the sufferings in the whole world. Kaya ating pong pagnilayan ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano po ba ang masasabi nating ating pong paliwanag? Experiencing the power of Jesus changing a tragedy into a new beginning. God is so powerful na pwedeng-pwede niyang baguhin ang sitwasyon. Na kahit ang trahedya ay pwedeng maging bagong simula. And so I believe with all my heart, ito pong pandemic na ating nararanasan, mga kapatid, will be a new beginning for all of us. Yan. Medyo malikot ako ngayon, kaya habulin mo ako ngayon. A new beginning into our life. Kung kaya naman naniniwala ako, bagong Pilipinas, bagong mundo, ang masasaksihan sa pamagitan pagkatapos ng pandemyang ito. Just like the tragedy of the Good Friday, it will now be superseded by the glorious resurrection of the Lord. Nung una po ang mga disipulo, they pledged their loyalty to Jesus. They pin all their hopes. Ang kanilang pag-asa ay nasa Panginoong Diyos. Pero pagdating ng Good Friday, sa pamagitan ng isang ulos sa kanyang tagiliran at sa kanyang puso, nabaon sa puntod ni Jesucristo ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pag-asa na walang lahat. At dahan-dahan po sa Easter Sunday is the gradual unfolding of the Easter joy. Dahan-dahan nilang nakita ang pagtatagumpay ng Panginoon. Nais ko lang pong bigyan ng pansin ang tatlong personalidad sa ating banal na ebanghelyo. Walang iba po kung hindi tira, pindot. Yan. Mary Magdalene at sabihin natin si beloved John disciple at si Peter. Bigyan po natin ng pagkakataon, bakit si Maria Magdalena ang pinili? Si Maria Magdalena po ay
siyota ng buong barangay. Si Maria Magdalena po ay sabihin natin hindi kagandahan ng kanyang imahe. Pero bakit siya ang pinili ng Panginoon? Para siya maging saksi ng muling pagkabuhay. Bakit hindi na lang lalaki ang pinili? Pakialam ka pa. Ay, type ni Lord ay babae. Hindi po yun ang sagot. Sapagkat siguro nga po, bakit babae ang pinili? Upang siyang maging saksi para madaling kumalat ang chismis na muling nabuhay ang Panginoon. Nagagalit yung mga babae sa akin. Pero katotohanan po ay ito po ay isang biyayang ibinigay kay Maria Magdalena sapagkat siya po ay tunay na nagsisi at tunay na nagpanibago. At sabi po sa Banal na Ebanghelyo, madilim-dilim pa si Maria Magdalena ay pumunta na sa libingan. Symbolizing the state of the soul, confused, lonely, prostrated, depressed, hopeless. At ito po ang larawan din ng bansang Pilipinas at ng buong mundo. Na tayo po ay nasa kadiliman, 12,000 kahapon, 2 araw ng 12,000, isama po pa yung backlog na 3,000, 15,000 ng isang araw. Kahapon ay 12,000. Mamaya kaya, magti-20,000 kaya? Sana naman ay bumaba na. At ang pakiramdam natin ay, the situation is getting worse. The hospital is now being full. At ang bakuna ay paunti na ng paunti. Hindi parami ng parami. Sana'y dumating na nga po. But remember, dear brothers and sisters, the Israelites were formed in the darkest moments of their lives. Tayo po ay makakaranas ng brownout, blackout sa buhay natin in the form of sickness, in the form of COVID-19 pandemic, in the form of financial woes, in the form of family problems. But dear brothers and sisters, come to think of it, kailangan nating maranasan ang kadiliman. Bakit po? Because there is mystery in the darkness. Ang binhi po ay tumutubo sa madilim at sa malalim na bahagi ng lupa. And we can only appreciate light when we are experiencing the darkness. Sabi ko nga po kahapon, nagsimula yung pagdiriwang natin ng madilim para maintindihan natin ang kahalagahan ng liwanag. So, ang stargazing po ay tuwing gabi. Wala ho tayong nakikitang star tuwing umaga. Maliban lang na umbagang ka ng asawa mo, ay di makakakita ka ng mga star. Baliling nga lamang, medyo iba na ang tingin mo. Pero the real star can be seen during the night. At sa buhay po natin, kailangan natin ang kadiliman paminsan-minsan para makita natin ang kahalagahan ng liwanag. Tingnan po natin ang isang artist. Pag nag-drawing po yan, kailangan may background na madilim. Bakit po? Para lumutang ang magandang portrait, there has to be the background that is dark. Dahil kung plain lang yan, hindi natin ma-appreciate ang beautiful portrait. Sa buhay natin, marami rin pong kadiliman, marami pong blackout para lumitaw ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Ano po ba ang nangyayari pag nag-squeeze kayo ng orange? Nagiging orange juice. Pag nag-squeeze kayo ng apple, nagiging apple juice. Pag tayo po'y na-squeeze ng problema, maraming problema, ano nangyayari? The juice in us will come out. The best in us will come out during problems, during sufferings, during pandemic. Lumalabas ang pinakang juice. Lumalabas ang the best
sa ating pagkatao. The second personality is Peter. Ano po ang masasabi natin kay Pedro? Si Pedro is still confused and undecided. Nauna na nga eh. Nakauna na nga siya dun sa libingan, pero hindi agad pumasok. Bakit? Nagdududa. He calculated things. Sigurista. Malay mo nga naman, mayroong bomba o may terorista. So, he would like to be protected. Kaya naman, sa buhay din natin, para rin tayong si Pedro. We calculate things. Sigurista tayo. Lord, naniniwala lang ako sa iyo pag pinatama mo ako sa loto. Maniniwala lang ako sa inyo pag ako inyong pinagaling. Maniniwala lang ako sa inyo pag ako'y nagkaasawa na. Ayun. We calculate the grace of God. Kaya naman, ang pangatlong personalidad is the beloved John disciple. The beloved John disciple was looking from the eyes of faith. He is more open to faith. He is closer to Jesus. And he believed in the risen Lord. When he saw, he believed. Ang nakita lang niya ay ang kayong lino. Ang nakita lang niya ay empty tomb. Pero nang nakita niya ang empty tomb, naniwala na siya na si Kristo ay muling nabuhay. From empty tomb to faith, from suffering into glory, from Good Friday into Easter Sunday. Mga kapatid, ano po ba ang leksyon ng muling pagkabuhay? Ang una pong leksyon na pwede nating matandaan is their faith overcome all fears and put everything in the right perspective. Alam niyo yung mga disipulo ay takot na takot. Nang ang Panginoon ay hinuli, ipinako sa krus, pinahirapan, nagtaguan po sila. Double lock, triple lock, at ayaw nilang lumabas. Lockdown. Lockdown dahil sa sila'y takot. But when they experienced the power of the resurrection, they overcome their fears and everything was put in the right perspective. Pangalawa, they saw the Lord more radiantly, more intimately. They saw the Lord in a different perspective. So radiant. At ito ay naging inspirasyon sa kanila. Yung nangyari sa Panginoon, mangyayari rin sa kanila. They became aware of the different presence of the Lord, the triumphant presence of the Lord. At pangatlo, they were transformed into a daring missionary. Dati-rati takot na takot. Ngayon, makikisig, matatapang, handang mamatay para sa Panginoon. Kaya sabi niya, kayo na nagpapako kay Jesus, alam ba ninyong siya ay muling nabuhay? Parang sa salitang Lokban, hala kayo! Hala kayo! Muli nang nabuhay ang Panginoon. Handa na silang mamatay para sa Panginoon. That was the effect of the power of the resurrection of the Lord. When they preached, the power of Easter began to manifest in their lives. Kaya nang sila'y nangaral, ang mga tao'y tinamaan. Ang mga tao'y nakaramdam ng kapangyarihan ng kanilang pangangaral. Gumagaling ang mga may karamdaman, lumalakas ang mga nanghihina, lumalaya sa masamang espiritu, nabibigyan ng pag-asa ang mga nawawala ng pag-asa. And what else? Beautiful things began to happen. Despair began to give way to hope. Yung mga nawawala ng pag-asa, nagkameron na ng pag-asa. Darkness became light. Good Friday, hatred became love. Sorrow became joy. Yung mga nalulungkot, yung mga lumuluha, ang luha nila'y naging tuwa. Kaya yun po ang napakaganda. The message of Easter Sunday is,
Jesus can transform our tears into joy. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, wag mo lang lalawayan ha, delikado yon. Sabihin mo, ang luha mo, sabihin mo, ang luha mo ay magiging tuwa. Hindi magiging muta. Ayan, wag mong hayain kay mutain, pero ang pinakamahalaga po ay maranasan po natin, your sorrow will be torn into joy. Ang luha mo ay magiging tuwa. What could be the three messages of our reflection for today? The first message of our reflection for today is, Good Friday is not the last note of Christianity. The last note of Christianity is, Jesus is alive. Si Jesus ay muling nabuhay. At kung si Jesus ay muling nabuhay, dapat din tayo buhay na buhay sa ating pananampalataya. Tingnan po natin yung paru-paro. Bago po ito maging paru-paro, kailangan muna niyang maging pupa, maging kukun, maging caterpillar. Mamatay bilang caterpillar, mamatay bilang pupa, mamatay bilang kukun, upang maging magandang kulay na paru-paro. This is our life. That many times in our life we need to pass through Good Friday. But wait and see, Good Friday is not the last note. The last note is, there is still hope of resurrection. May muling pagkabuhay. At si Jesucristo ay muling nabuhay, tayo rin po ay magtatagumpay. Pansinin din po natin ang mukha ng buhay. Naranasan na po ba ninyong nagsimula kayong tumawa ng tumawa? You start laughing and you end up crying. Well, in fact, nagsimula naman kayong lumuha ng lumuha. Nagsimula tayong magmaktol. But look at you. After some time, matatawa kayo sa inyong kabaliwan. At makita natin talagang ganyan po. The two aspects of our life, sorrow and joy. The second, resurrection is not just an event. It is not just a memorial. It is a message. It is a revelation. It is a challenge for new life. Ito po ay paanyaya ng Panginoon sa panibagong buhay. Ilang Easter Sunday na ang misa ang iyong nadaluhan? Ilang Easter Vigil na ang iyong pinagtiisang atenan na nag-aantok-antok ka pa? Tulo na yung kaya, tulo na yung laway, tulo na lahat dahil ang haba ng pagdiriwang. But the question is, have we changed our life? Nabago ba ang buhay natin? Nadagdagan ba ng tibay ng pananampalataya sa panahon ng pandemya, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kaguluhan ng pag-iisip? Was there a change in our life? Mga kapatid, ang mensahe ng muling pagkabuhay, tayo pong lahat ay merong bagong simula. A new beginning to start with. Kung tayo maraming nagawang kapalpakan ng mga nakalipas na panahon, this is now the time to rectify it. This is now the chance for us to renew our life. Ang Easter po ay isang pagtawid. It is a kind of Passover from death into life for Jesus. From sin into grace. At walang kahulugan ang lahat ng mga ginagawa nating pagdiriwang kung walang uri ng pagtawid. Tatawid tayo sa ating pagiging makasalanan tungo sa panibagong buhay. Together, this moment is a moment for us to pass over from death into life, from sin into grace. Third and the last message is the triumph of the cross. Mga kapatid, mahirap natin paniwalaan na may kalwalhatian sa krus. Mahirap nating paniwalaan na tayo magtatagumpay sa krus. Sabagat para sa atin yung krus ay sagisag ng pagkatalo, sagisag ng problema, Kalbaryo, Golgota,
pagsubok, pandemya, COVID-19, kahirapan, pagkagutom. Yun ang alam natin sa krus. And the cross became so alive in our life during this pandemic. Kilalang-kilala na natin, praktisado na tayo, araw-araw, nakakaranas tayo ng krus. But don't you know, brothers and sisters, the cross will lead us to victory. The cross will lead us to glory. The cross will lead us to salvation. Ang krus po ay masasabi nating kapangyarihan ng Diyos. It's not a humiliation. It's not a defeat. Mga kapatid, mahirap pong magpatawad kapag grabe ang kasalanan sa inyo ng isang tao. At sasabihin naman niya, Father, madali lang sabihin yan. It's easily said than done. Madali lang po kayong mangaral, Father. Madali lang po niyong salitain yan. Pero naranasan na ba niyong magpatawad ng mga walang kakwenta-kwentang tao? Opo. Many times in my life, my heart bled for forgiveness for the people. Na ilang beses mo nang binigyan ng pagkakataon na makapagsisi at makapagpanibagay, lulukuhin ka pa rin. Mga taong sumugat ng damdamin mo, well, it was long time ago when my sister died. And you know all the story. Ang namatay yung kapatid ko si Stella, it was suicide sapagat siya nasawi sa pag-ibig. Matindi ang galit ko doon sa boyfriend niya. At sa aking galit, bago ako maging pare, sabi ko, pag nakita ko yung ito, bibigyan ko ng dalawang mag-asawang uppercut at saka straight and sabihin nating left jab at talagang power punch. At kalilimutan kong ako'y magiging pare. Matagal ko pong ginanap ang mokong na yon. At dumating po ko sa isang pagkakataon na ako po'y magmimisa sa isang simbahan. Dahil hindi pa ako nakakapagmisa, sumama lang ako dun sa pare dahil ako po ay magbibinyag noon sa Green Hills. Lo and behold, nang samahan ko po'y isang kasal. At nang lalapit na po yung mga ikakasal, Diyos ko, yung hinadupak na lalaking yon ang ikakasal ko. How can you deliver a good homily when that man is responsible for the death of my sister? Nangangatal po ako. At talagang gusto kong hubarin ng sutana ko at bigyan ko na ng uppercut na matindi, left hook at saka right hook. Pero wala po akong magagawa. Nakasutana ako at pari na ako. At kaya nung sermon, doon na lang po ako bumawi. At sabi ko doon sa babae, anong nagustuhan mo dyan? Sa isip ko, sa hayop na yan. At ang sabi nung babae, thoughtful po. Alam ko. Bakit po? Syota yan ng kapatid ko dati. Ay, nag-away yung dalawa. Muntik nang talagang hindi matuloy ang kasal. At sabi ko, wag na. Tapos na yan. At sabi ko, Udoy, mahalin mo yung asawa mo gaya ng pagmamahal ng kapatid ko sa iyo hanggang kamatayan. Handa siyang mamatay para sa iyo. Lahat po ay napaluha. Ako po ay napaluha. Lahat po ng tao ay lumuluha. And that was the time that the Lord has given me this forgiveness. The victory of the cross. Pagkatapos po ng misa, hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin. Biglang nilapitan ko po si Mokong. Pinisil ko po ang kanyang kamay. Pinisil din niya ang aking kamay. Nagpisilan po kami. Niyakap ko po siya. At niyakap din po niya ako. Nagyakapan po kami. And we live happily ever after. Hindi po. Yun po ang naging simula ng pagkasarap-sarap na pakiramdam. The immense peace, the immense joy,
the immense happiness na hindi kayang ibigay ng mundo, na tanging ang krus lang ang makapagbibigay. That's the victory of the cross. Very unusual. Dahan-dahan. Pero ganun ang pagtatagumpay ng Panginoon. Hindi hayag. Hindi obvious. That's the victory of the cross during Easter Sunday. When Jesus transformed that tragedy into a new beginning. Mga kapatid, ilang Easter Sunday na ang naranasan mo? Sana, pare-pareho tayong tumawid sa dati nating buhay upang maranasan natin ang ningning ng muling pagkabuhay ng Panginoon. This is not an ordinary time. This is not just a Sunday, Easter Sunday. This is a moment for a new beginning. A new life with Jesus. Lahat po tayo inanyayahan ng pagbabago. At sana ang pagbabago magsimula na ngayon dito. The moment is now and the place is here. Amen.